Gusto niyo bang sumama magsimba? Para naman maipasyal namin kayo dito sa bayan. Wala kasi akong damit na pangsimba at saka iba kasi yung relihiyon namin. Ay ang dalawang dayo na yan. Kilala mo ba sila? Ang ibig ko sabihin alam mo ba yung tunay na pagkatao nila? Tandaan mo ang gabing to! Dahil sisiguraduhin kong ito na ang magiging katapusan mo! Naniniwala ba kayong hindi basihan ang itsura ng isang tao para malaman kung mabuti ba ito o masama? Sabi nila, first impression lasts daw. Pero para sa akin, madalas tayong nagkakamali kung yun lang ang pagbabasihan natin. Magandang araw po pala sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Pati na rin po sa mga walang sawang sumusuporta sa channel ninyo. Simula po nang mapakinggan ko ang mga kwentong tampok sa channel ninyo, naisip ko ring isulat ang naging karanasan ko noon tungkol sa mga aswang. Ako nga po pala si Francis. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tao po! Tao po! Nay, mukhang may naghahanap po sa inyo. Abay, oo, narinig ko nga. Anong oras na? Sino naman kaya ang bibisita dito ng ganitong oras na ng gabi? Francis anak, pakitingnan mo nga kung sino. Kakatapos lang namin kumain ng hapunan noon. Nasa sala kami ni Kokoy at nanonood ng TV. Habang si Nanay naman, naghuhugas ng mga pinagkainan namin sa lababo. Kaagad naman ako sumunod sa utos ni Nanay. Pero napabuntong hininga pa ako bago buksan ng pinto para silipin kung sino ba ang kumakatok. At doon nga, nakita ko ang isang matandang halos uugod-ugod na. Kasama ang isang dalagang sa wari ko ay kaedaran ko lang din. Magandang gabi, iho. Magandang gabi rin ho. Ano pong kailangan nyo? Nandyan ba ang nanay at tatay mo? Gusto ko lang sana silang kausapin. Wala na po kaming tatay. Tsaka si nanay lang po yung kasama namin dito. Teka lang po. Tatawagin ko lang po si nanay ha. Ano nga po palang pangalan ninyo? Corazon ang pangalan ko, iho. Pero tawagin mo na lang akong Lola Cora. Oo siya, sige ho. Nay! Nay! May naghahanap po sa inyo. Lola Cora daw yung pangalan. Lola Cora? Abay, wala naman akong kilalang Lola Cora. Sadali nga. Nagmamadali namang pumaron si Nanay sa pintuan para tingnan kung sino nga ba ang matandang kausap ko. At nang makita niya ang mga ito, magalang niya naman itong kinausap. Nasa gilid lang ako at nakatingin sa dalagang kasama ni Lola Cora. Maganda ito at mahahalatang balingkinitan kahit pa nakasuot ito ng maluwag na t-shirt at mahabang palda. Magandang gabi ho. Ako ho si Esther, nanay nito si Francis. Apo niyo ho ba yung kasama ninyo? Abay, Francis pala ang pangalan niyang anak mo. At ikaw naman si Esther. Magandang gabi sa iyo, iha. At oo, ito ang apo kong si Tina. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Esther ha. Kailangan kasi namin ang apo ko ng matutuluyan. Baka kako may bakante rito sa inyo. Hindi kasi kami pinatuloy ng mga nauna naming pinagtanungan. Kahit ngayong gabi lang. Napapagod na kasi ako kakalakad. Simula kahapon pa kasi kaming naghahanap ng matutulugan pansamantala. Nagkatinginan naman kami noon ni Nanay. Marahil ay hindi niya rin inaasahan ang itinura ng matanda. Napabuntong hininga pa si Nanay bago muling bumaling sa maglola na nooy naghihintay ng sagot mula sa kanya.
sige ho. May tindahan ho kami dyan sa gilid ng bahay. Hindi na rin naman ho namin binubuksan at nalulugi lang naman kami. Panay utang kasi ang mga kapitbahay namin. Kung gusto ho ninyo, ipapalinis ko na lang kay Francis bukas. Pero ngayong gabi ho, dito na muna kayo sa bahay. Mukhang hindi naman ho kayo masamang loob Ay, nako maraming salamat, Iha. Hindi naman kami mga kawatan at mas lalo namang hindi rin kami mga mamamatay tao. Makakaasa kayong walang mangyayaring masama sa inyo habang nandito kami sa poder ninyo. O siya, halina ho muna kayo dito sa loob. Pasok ho kayo. Salamat, Iha, ha? Maraming salamat ho, Aling Esther. Napakalamyos ng tinig ng dalagang apo ni Lola Cora. Na Tina pala ang pangalan. Yung tipong hindi makabasag pinggan. Kaya tuloy hindi ko maiwasang hindi mapalingon sa kanya nang magsalita siya. Lalo pa nang makita kong ngumiti siya sa amin ni Nanay. Francis, anak, isama mo nga muna ang kapatid mo at linisin mo ang kwarto mo. Palitan mo na rin ang bedsheet, ha? At saka yung mga punda ng unan, palitan mo rin. Nang hindi naman nakakahiya sa kanila. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Tama na ito, may matutulugan kami kahit ngayong gabi lang. Napakamaasikaso nyo naman sa mga bisita ninyo. Ay, naku, gano'n naman ho talaga dapat, hindi ho ba? Siya nga ho pala, kumain na ho ba kayo? May kanin at ulam pa naman kami dito. Ay, naku, hindi pa nga Pero hindi na kami tatanggi. At kahapon pa rin talaga kami walang kain. Naubos na kasi ang pera namin sa pamasahe. Kung hindi naman ho ninyo mamasamain. Saan ho ba kayo galing? At bakit ho dito kayo napadpad? Wala ho ba kayong ibang kamag-anak? Dahil may humahabol kasi sa amin ang apo ko. Napakunot ang noo ko noon at napatigil ako sa ginagawa. Nang marinig ang sinabi ng matanda. Iniwan ko lang kasing nakabukas ang pinto habang inaayos namin ni Kokoy ang kwarto ko. Kaya rinig na rinig ko talaga ang usapan nila. Hindi naman kasi kalakihan ang bahay namin. Sakto lang para tirhan ng 3 hanggang 5 katao. Uy, kuya, nakikinig ka sa usapan nila, no? Hala ka, sabi ni nanay, hindi ba bawal makinig sa usapan na may usapan? Shh, gang maingay dyan, Kokoy. Tsaka tapusin mo na lang yung pagpapalit ng punda. Na matapos na tayo dito. Kailangan mo na rin maligo para makatulog ka na. May klase ka pa bukas, di ba? Oo na nga po. Ang dami ka agad na sinabi. Hindi na masyadong nag-usisa pa si Nanay sa maglola na yon. At hinainan niya na lang sila ng makakain. Gabi na rin kasi at kailangan na rin niyang pagpahingahin ng maglola. Dahil nga sa buong araw daw na naglakad ang mga ito. Para lang makahanap ng matutuluyan. Francis, anak, dito ko na sa kwarto namin matulog, ha? Lola Cora, ayos na ho ba kayo dyan? Aba, oo naman. Sobra-sobra pa nga ito sa inaasahan namin. Ang amin nga kahit sa lapagsasala lang kami matulog, ayos na yun. Ay naku, huwag ho kayong mag-alala. Ayos lang po sa amin ang maabala. Sige na ho, magpahinga na kayo niyang apo mo. Kahit sa lapag lang ako natulog noon na sinapinan lang ng comforter, maayos naman ang naging tulog ko. Kaya naman kinabukasan, maaga rin akong nagising sa isiping makikita ko ulit ang magandang mukha ni Tina. Oh, Francis! Himala naman yata't ang aga mong nagising ngayon. Hindi mo pa ginising si Kokoy, alas 5:30 na. Nakalimutan ko na teka lang po, gigisingin ko. Sa tingin ko parang naglalaway pa kasi dun yun sa kwarto Ginising ko na nga si Kokoy at paglabas namin ng kwarto, gising na rin pala si Tina at Lola Cora. Saktong kalalabas lang din nilang kwarto.
At si nanay ay naghahain na rin ng agahan. Hindi kasi talaga niya pinaalis si Kokoy sa bahay nang walang kain. Dahil ang almusal daw ang pinaka-importante sa lahat. Oh, Lola Cora! Gising na ho pala kayo. Tamang-tama, luto na ang agahan. Abay, nakakahiya sa inyo kung dito pa rin kami kakain ng almusal. Dito na nga kami naghapunan kagabi. Naku, wala ho yun, Lola. Ganyan ho talaga yan si nanay. Nakasanayan na siguro na asikasuhin na mabuti mga bibisita dito sa bahay. Kahit ho kanino, ganyan yung trato niya. Abay, hindi nga talaga kami nagkamali ng nilapitan, ano? Siya, magmumubog lang ako ha. At iinom lang ako ng maligamgam na tubig. Pagkatapos naman naming kumain ay inasikaso na ni nanay si Kokoy. Dahil nga papasok pa ito sa eskwelahan. Ako naman, nag-asikaso na rin para pumasok sa trabaho. Sa pagawaan kasi ng itlog na maalat at balot ako nagtatrabaho. At si nanay lang ang naiiwan sa bahay tuwing may pasok. Nay, alis na po kami ni Kokoy Babay po, nanay. Alis na po kami. O siya, sige na. Mag-iingat kayo, ha? Opo. Babay po, Ate Ganda. Babay din po, Lola Cora. Kita-kits po mamaya, Bye-bye. Ingat kayo, ha? Habay, napakabibong bata talaga nitong anak mo, Esther, ano? Siya, sige na, iho. At baka mahuli pa kayo. Mag-iingat kayo. O sige ho. Kuya, parang ang saya kung nandun lagi sila Lola Cora sa bahay, no? Para naman may iba tayong makasama. At saka para na rin may kasama si nanay kapag pumapasok ako sa school. Tsaka kapag nagtatrabaho ka. Depende. Kung wala naman silang ibang mapupuntahan, pwede naman sila dun sa lumang tindahan natin, di ba? Tsaka, o nga pala, ayusin ko pala yun mamaya tsaka lilinisin. Sana talaga hindi na sila umalis. Para naman may Ate Ganda na ako tapos may Lola Cora pa ako. Bakit naman? Hindi pa ba kami sapat ni nanay sa'yo? Grabe nakakasakit ka naman ng damdamin. Wala, hindi po Ang sinasabi ko lang, mas masaya ako kung may iba tayong kasama sa bahay. Hindi nakakaburyo kasi may makakausap tayong iba. At saka malay mo, magkatuloyan pa kayo ni Ate Ganda. Yee! Baliw, tiga mo to, parang to, ang daming alam. Tumahimik ka nga dyan. Mamaya may makarinig pa sa'yo Asus! Pero kuya, kita ko kung paano mo titigas si Ate Ganda May gusto ka dun, no? Ano, aminin mo. Uy, wala no. Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam, no? Baka siya lang naman yung maging dahilan kung bakit mo ipapaputol yung mahaba mong buhok. Mas mukha ka po kasing babae kaysa sa kanya Grabe ka naman sa akin. Para mo naman sinabi na maskuladong Diyosa ako niyan. Natawa na lang din si Kokoy sa sinabi ko. Long hair pa po kasi ako noon at mahigit 1 taon ko ring inalagaan ang buhok kong yon. Bala ko kasing ibenta yon para pandagdag kita na rin. Saktong kakagraduate ko lang noon nang maulila kami ni Kokoy sa ama. At simula nang mawala si tatay, ako na ang tumayong breadwinner sa bahay dahil wala namang trabaho si nanay. 3:00 ng hapon nang umuwi ako galing trabaho. Kaya naman nilinis ko na lang ang lumang tindahan namin. Medyo malaki naman yon at parang kwarto na rin. Francis, gusto mo ba tulungan na kita dyan? Mukhang marami ka pa kasing kailangang linisin Naku Tina, wag na. Kaya ko na to. Pagod ka kasi galing trabaho Tapos ikaw pa yung maglilinis niyan. Naku, ito naman Kailangan kasi. May higa kasi si nanay. Kaya bawal siya makalangap ng alikabok. At saka para may matulugan kay ni Lola Cora mamaya. At saka nasa labas naman yung banyo kaya hindi na kayo mahirapang maglabas-pasok sa bahay. Ganun ba? Kaya pala pansin ko rin, hindi mabibigat yung mga gawain ni Aling Esther. Tapos kada gawain, nagpapahinga talaga siya. Oo.
Bawal niya kasi sagarin yung sarili niya sa mga gawaing bahay. Pero minsan, ang kulit eh. Hindi mapirmi sa walang ginagawa, kaya ayan, hinahayaan ko na lang. Basta, alam naman niya yung limitasyon niya eh. Mahirap na walang pambayad sa doktor. Gasino lang naman yung kita sa balutan eh. Grabe ang sipag mo namang anak. Sana kapag nagkaanak ako, katulad mo rin na masipag. Bakit? Gusto mo na ba mag-asawa? Aha? Hindi sandali Ikukuha na lang kita ng merienda. Natawa at napailing na lang ako noon nang pamulahan siya ng pisngi dahil sa tanong ko. Wala naman akong ibig sabihin sa tanong na yon. At natanong ko lang siya ng kaswal dahil nga sa sinabi niya. Pagbalik nga niya, may dala na siyang merienda. Sakto ring tapos na akong maglinis noon. Kaya kinain ko na muna yon, saka nagbihis na para sunduin si Kokoy. Francis? Bakit, Tina? Pwede ba ako sumama sa pagsundo kay Kokoy? Oo naman. Pwede naman. Talaga? Oo naman, no? Sino ba ako para pigilan ka sa mga gusto mong gawin? Walking distance lang naman ang eskwelahan ng elementarya mula sa bahay. Mga 10 minutong lakaran, kaya naman nakarating din kami kaagad ni Tina roon. Malayo pa lang, kita ko na ang lawak ng pagkakangisi ni Kokoy habang kumakaway pa. Hanggang sa tumakbo na nga siya papunta sa amin. Ate ganda, mabuti naman po sumama kayo kay kuya na sunduin ako. Gusto ko kasing mamasyal. Oh, kumusta yung pag-aaral mo? Naku ate, ayos na ayos po. Very good po ako sa recitation tsaka sa quiz kanina sa math. Mamaya po papakita ko sa inyo yung quiz pagdating natin sa bahay. Aba, sige nga. Alam mo dati, na nag-aaral pa ako, paborito ko subject yung math. Wow, talaga po ba? Magkakasundo pala tayo ate. O siya, bago tayo umuwi, dadaan muna tayo sa tusok-tusok. Tusok-tusok po kuya? Oo. Doon sa nagtitinda ng mga street foods? Kaso Francis, wala akong dalang pera dito eh. Naku ate, wag po kayo maglala. Sagot po ni kuya yan. O ano, tara na. Nahihiya pang sumunod sa amin si Tina noon. Pero hinawakan ni Kokoy ang kamay niya, saka hinila patakbo. Pagkatapos namin kumain, umuwi na kagad kami dahil baka hanapin ni Lola Cora ang apo niya. Dumiretso na kami ni Kokoy sa bahay, habang si Tina naman ay sa lumang tindahan. Nay, nandito na po kami. Oh, masyado ng hapon na. Kayo talaga? Naggala pa kayo, no? Hindi naman po, Nay. Dumaan lang kami sa mga nagbebenta ng tusok-tusok. Ganun ba? O siya, sige na. Kokoy, magbihis ka na't gawin mo na yung mga assignment mo. Sige po, Nay. Nay, oo nga pala. May gagamitin na po ba sila Lola Cora dun sa kubo? Ay naku, oo nga pala. Nakalimutan ko na. O siya, pahiramin mo na muna sila doon. Maghahanda lang ako ng hapunan. Dahil nga nakaangat naman ang sahig ng kubo at kawayan ang sahig na sinapinan ng linoleum, ayos lang kahit sa lapag sila matulog. Dinalhan ko na lang sila ng comforter, kumot saka mga unan. Pero nang akmang kakatok na sana ako, naulinigan kong parang nag-uusap sila. Apo, Tina, naiintindihan kong nagdadalaga ka at nangangailangan ka ng mga kaibigan. Pero apo, mag-iingat ka ha. Lola, alam ko na po yun. Dahil nga ayoko namang sirain ang privacy nila, kaagad na akong kumatok para maibigay ko na ang kailangan nila sa pagtulog. Kaagad namang binuksan ni Tina ang pinto at sinalubong niya ako ng isang matamis na ngiti. Oh, Francis, ikaw pala.
Ihatid ko lang sana itong mga unan. Ah, sige, salamat Akin na. Eto. Ang bait nyo talaga sa amin. Salamat ulit Naku, wala yun. O siya, sige. Maya-maya, tatawagin ko kayo para sabay-sabay tayo maghapunan. Tutulungan ko lang si nanay sa paghahanda. Oo, sige. Dahil pagod sa maghapong gawain, kaagad din akong nakatulog noon. Pero nagising na lang ako bandang 11:00 dahil sa ingay ng mga aso. Parang kakaiba kasi ang pagtahol nila. Nakalaunan ay naging mga alulong na. Dahil sa kuryosidad, napasilip ako sa bintana at bahagyang nililis ang nakatabing na kortina. Hindi ko isinasara ang jalousie dahil may screen naman lalo na kapag maalinsangan ng gabi. Teka. May babae sa ilalim ng puno ng aratilis? Sino naman kaya yun? Ala, gumagalaw yung buhok niya. Teka, para mga ahas yun Kinabahan ako noon dahil sa nakita. Pero mas nagulat ako nang umalis ito sa ilalim ng aratilis at saka lumutang sa ere. Para bang ginagawa niyang pakpak ang mga buhok niya. Para siyang lumilipad na payong sa ere. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa nakita. Kaya lumabas ako sa kwarto para pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Pero pag-ikot ko, nagulat ako nang makita ang isang anino. Dahilan para mabitawan ko ang baso at mabasag. Saka naman sumindi ang ilaw at nakita ko si nanay na kunot ang noong nakatingin sa akin. O anak naman, bakit mo naman binitawan yung baso? Hindi ka naman nag-iingat Paano kung masugatan tayo niyan? Pasensya na po, Nay. Nagulat lang naman po ako bakit kasi kayo bigla-biglang sumusulpot? Naiihi ako Malamang dito ako dadaan papunta sa banyo. Nay, huwag po kayong lumabas. Meron po ako nakitang halimaw Anak naman, nananaginip ka pa ba? Ano namang halimaw yung pinagsasasabi mo dyan? Totoo nga po kasi, Nay. Nakita ko po. Babae na may ahas yung buhok. Babaeng may ahas na buhok? Abay, baka si Medusa yon. Nananaginip ka pa nga yata talaga. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ulit nang maituloy mo na yung panaginip mo. Si nanay naman Maniwala po kayo sa akin. O siya, sige, ganito na lang. Samahan mo ako sa labas para naman malaman natin kung totoo nga yung sinasabi mo. Wala na nga akong nagawa nun kundi samahan si nanay sa labas ng bahay. Dumiretso siya sa banyo habang ako naman patingin-tingin sa paligid para tingnan kung naroon nga ang babaeng may ahas na buhok. Pero natapos na lang si nanay sa pagbabanyo. Wala namang babaeng lumitaw. Oh, ano? Nasaan na yung halimaw na sinasabi mo? Wala naman, di ba? Ay, nako anak. Ang mabuti pa, itulog mo na lang yan. Sigurado ako kung hindi pa naginip yun, baka namamalikmata ka lang. Siguro nga, Nay. Pero, bahala na. Napabuntong hininga na lang ako sa sumunod na kay nanay sa loob ng bahay. Kaagad naman akong nakatulog nun. Dahil nga parang nabunutan na ako ng tinik. Dahil baka nga guni-guni ko lang yon. Kinabukasan paggising ko, nakahanda na ang almusal at naroon na sa hapag sina Kokoy at Lola Cora. Habang si Tina naman, tinutulungan si nanay sa paghahain. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin, Francis. Tinanghali ka yata ng gising Tanghali na ba? Mag-aalas 7 pa lang naman Tanghali na yun, iho. Paano ba naman kasi? Baka na naginip na naman yung si Francis kaya napasarap ang tulog. Siguro si ate... Tumahimik ka nga, Kokoy. Ikaw alam ko na yan sasabihin mo kaya sinasabi ko sa iyo huwag kang magkakamali. Hoy, Francis, tigilan mo nga ang kapatid mo. Kaya aga-agay nagsisimula ka na naman.
Ang ingay kasi ni Kokoy eh. Ang baho naman ng kamay mo, kuya. Ang banghi. Hindi ka nagugas ng kamay mo pagkatapos jumingle, no? Kokoy ha? Ikaw talaga inaasar mo na naman yung kuya mo. Huwag kang ganyan at nakakahiya sa bisita nating dalaga. Sorry na po, Nay. Mahinang napahagikik naman nun si Tina. Habang ako naman, dumiretso na sa lababo para magmumog at maghugas ng kamay. Hanggang sa bigla na lang buksan ni Nana yung tungkol sa nakita ko kagabi. Lola Cora, naniniwala ho ba kayo sa mga kakaibang nilalang? Kakaibang nilalang? Ano naman ang tinutukoy mong kakaibang nilalang, Esther? Kasi ito si Francis. Ang sabi niya kagabi, nakakita raw siya ng isang nilalang na parang may ahas daw na buhok. Oo, naniniwala ako. Pero sigurado ba siya sa nakita niya? Baka naman namamalikmata lang siya. Sana nga po, namamalikmata lang ako, La. Nakakatakot po kasi kapag napatunayan na totoo talaga yung nakita ko eh. Hindi ba, Tina? Kahit sino naman siguro matatakot kapag nakakita ng ganun. Oo. Depende sa sitwasyon. Kasi kung bala kang saktan ng nilalang na yon, di nakakatakot nga yun. Dahil nga araw ng Sabado ay walang klase si Kokoy. Kaya naman pagkatapos mag-asikaso, diretso trabaho na ako. Kinahaponan, habang pauwi naman ako ay may nakita akong isang patrol car. At maya-maya ay dumating naman ang sasakyan ng barangay na ginagamit kapag may mga dapat i-rescue. May kumpulan din ng mga tao sa likurang parte ng patrol car. Mang Doming, ano po meron dito? Ay, Francis, ikaw pala. May natagpo ang bangkay doon sa gitna ng gubat kani-kanina lang. Nakita ng mga batang nangangahoy. Ho? Bangkay ho? Ay, oo. Naalam pa kung ano talaga yung dahilan ng pagkamatay ng lalaki. Sabi nila, baka nag-hemorrhage daw. May mga natuyong dugo kasi sa mga tenga, mata, ilong, tsaka sa bibig niya. Halika bilis. Tignan mo dito. Wag na lang ho. Takot ka pa rin pala sa dugo, ano, iho? Pero tuyo na naman na yung dugo sa katawan ng tao. Hayaan mo na. Hindi ko na talaga binalak na tingnan pa ang bangkay ng lalaking sinasabi ni Mang Domeng. Dahil mahina talaga ang loob ko sa mga ganong bagay. Pagdating ko naman sa bahay, kaagad kong ipinaalam kay nanay ang nangyari. At kahit siya ay nagulat din. Naku, Diyos ko naman! Ano naman kayang dahilan ng pagkamatay ng lalaking yun? Kawawa naman! Nakilala mo ba kung sino? Hindi po, Nay. Hindi ko na itanong kay Mang Doming. Saka hindi na po ako nag-abalang sumilip, Nay. Alam niyo naman na hindi ako sanay makakita ng dugo eh. Ay nako, dapat i-overcome mo na yung takot mo sa dugo. Ang tanda-tanda mo na oh. Mamaya mag-aasawa ka na tapos takot ka pa rin sa dugo. Iwan ko nga ba, Nay? Nagdidilim bigla yung paningin ko. Tapos nasusuka ako na hindi ko maintindihan. Para bang hinahalo yung kalamnan ko? Kasi nga, takot ka. Ay nako, siya, ano ba yung dala mo? Bangus? Opo, Nay. O siya, sige, akin at nang malinisan ko na't mailuto. Magpahinga ka na muna dyan at alam kong pagod ka sa trabaho. Habang nagbibihis ako ng pambahay ay hindi ko na naman maiwasang isipin na baka totoo nga talaga ang nilalang na nakita ko kagabi. Pero kinukontra ko rin ang isiping baka isa yung aswang at yun ang pumatay sa lalaki. Kasi kung yun nga yun, dapat wala nang lamang loob yung biktima niya. Nako Lola Cora, mabuti naman ho't komportable kayo dun sa kubo. Syempre naman. Saka masarap din sa pakiramdam kapag madaling araw kasi malamig. Mabuting doon at hindi malamok Doon sa bahay namin na pinanggalingan, sobrang malamok doon.
At saka, banig lang din naman po yung tinutulugan namin dun sa amin. Buti nga po dito may comforter pa. Oh, Francis! Bakit ang tahimik mo naman yata ngayon? Nakakapanibago ah. Pagod lang siguro ako, Nay. Siya, magpahinga ka ng maaga mamaya nang makabawi ka naman. Napuyat ka siguro kagabi, no? Kaya rin tinanghali ka ng gising kanina. Tipid ng ngiti lang ang itinugon ko kay nanay. Dahil ang pangit naman kung bubuksan ko yung topic tungkol sa namatay na lalaki na nakita kanina sa kakahuyan at sa nilalang na nakita ko kagabi. Kahit si Tina at Lola Cora, napatingin lang sa akin at saka itinuloy na ang pagkain nila. Kinagabihan tuloy, hindi kaagad ako dinalaw ng antok hanggang sa inabot na ako ng tawag ng kalikasan at kinailangan ko pang lumabas ng bahay para magbanyo. Ay, nako. Buisit naman, oh. Kaya ayoko nang pupuyat eh. Huwag naman sana magpakita sa akin mamaya yung nilalang na yun. Pero kalalabas ko pa lang ng bahay, saka naman umalulong ang mga aso. Pigil na pigil ko pa ang hininga ko noon habang nakamasid sa paligid dahil baka magulat na lang ako. Nasa harapan ko na pala ang nilalang na yon. Pero buti na lang, nakapasok ako sa banyo ng ligtas. Pagkatapos kong umihi ay naroon pa rin ang mga alulong. Pero hindi na katulad kanina na malakas at mahahaba. Oh, please naman huwag ka magpakita sa akin. Talaga mapapasigaw ako nito mamaya. Labis-labis talaga ang kaba at takot na nararamdaman ko noon. Subalit isang hindi inaasahang pangyayari ang tumambad sa mismong paningin ko. Ang nilalang na tila ba may ahas na buhok, lumapag sa lupa at saka ito nagbagong anyo ng nasa ilalim na ito ng puno ng aratilis. Nang maglakad siya paalis sa ilalim at nasinaga ng buwan ng itsura niya, kaagad ko siyang nakilala. Teka, Tina? Naku, hindi to totoo. Kinusot-kusot ko pa noon ang mga mata ko. Pero siya talaga yon. Nakumpirma ko yon nang palinga-linga pa siya sa paligid bago pumasok sa kubo. Buti na nga lang noon, malalayo ang agwat ng mga bahay. Hindi siya kaagad mahuhuli ng kung sino-sino lang. At dahil ako ang nakahuli sa kanyang nagbagong anyo, binala kong kumprontahin siya kinabukasan. Nay, sa tingin nyo, hiyain po kaya natin si Lola Cora na magsimba para naman makapasyal din sila sa bayan. Abay, oo nga naman ano. Sige nga, tanungin mo nga kung gusto nilang sumama. Ako na lang po magtatanong, Nay. Wag na. Ako na, Kokoy. Tulungan mo na lang si Nanay dyan na mag-ayos ng hapag. Lola Cora? Tao po. Gising na ho ba kayo? Oh, Francis. Magandang umaga. Good morning. Kakagising mo lang? Oo eh. Napasarap yung tulog ko kasi ang lamig kagabi. Mabuti naman. O siya, pakitawag mo na lang si Lola Cora tsaka mag-aagahan na tayo. Siya nga pala, Tina. Gusto niyo bang sumama magsimba? Para naman maipasyal namin kayo dito sa bayan. Ano kasi, wala kasi akong damit na pangsimba at saka iba kasi yung relihiyon namin. Bawal sa inyo pumasok sa simbahan ng ibang reliyon? Hindi naman. Basta, sige na. Tatawagin ko na lang si Lola tapos susunod na kami sa loob. Magsasalita pa sana ako noon nang bigla niya namang isinara ang pintuan. Halatang may iniiwasan siya. Kaya isa yung kumpirmasyon na totoo nga ang nakita ko kagabi. Hindi nga sila sumama sa amin sa bayan para magsimba. Kaya kaming tatlo lang ni Nanay at Kokoy ang umalis. Pero habang papunta kami sa sakayan ng tricycle, nadaanan naman namin ang isang bahay kung saan may umpukan.
tingnan mo yun. Ano na naman kayang nangyayari doon? Ang daming tao Tapos may emergency response vehicle pa sa harap. Baka siguro may ipinarescue. Teka, si Mandoming yun Sandali nga po, tatanungin ko. Ay naku, wag na. Tara na lang at baka mahuli pa tayo sa misa. Teka lang Nay, saglit lang naman to Ay naku, akala ko babae lang talaga yung usisero tsaka chismosa. Lalaki rin pala. Hoy, Kokoy, anong sabi ko sa'yo? Sorry na po. Mandoming. Oh, iyo. Abay, base na base ka. Magsisimba ho kami nila, nanay. Ganun ba? Abay, mabuti yan. Mang Doming, ano nga po palang meron dyan sa bahay na yan? Bahay ni na Jocelyn yan. Yung buntis. Oh, ano ho bang nangyari? Nanganak na ho ba? Ay, nako, Francis. Namatay na siya. Ang sabi nila, natiktik daw. Pagising na asawa niya, duguan na siya Tapos, umimpis ng bahagya yung tiyan niya. Kaya ang hinuha na asawa niya, naaswang yon. Teka nga. Ano ka mo, Domeng? Naaswang si Jocelyn? Yun nga yung sabi ni paring Ador, Aling Esther. Pero, nagsasagawa pa naman sila ng final report tungkol sa totoong nangyari kay Jocelyn. Pag-uwi naman namin ay kaagad na naikwento ni nanay kay Lola Cora ang nangyari kay ate Jocelyn. Si Tina naman, nakita kong napasilip sa pinto ng kubo. Pero nang makitang nakatingin ako, kaagad ding nagtago. Abay, kawawa naman pala yung buntis na yon. Sana naman mahuli na yung gumawa sa kanya noon. Sayang naman yung sanggol. Hindi man lang naranasang makita itong mundong ibabaw. Yun na nga ho siya nga ho pala. Tara na po sa loob. Nagsaing na kasi ako kanina bago kami umalis. Kaya bumili na lang kami ng ulam para makakain na tayo kaagad. Siya sige. Pasensya na At dumagdag pa kami sa pakainin ninyo. Ay naku, wala naman hong problema yon. Masaya ho kaming makatulong. Kahit na alam ko na noon ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Tina, hindi ko yun isinumbong kay nanay. Hindi pa naman kasi ako sigurado kung si Tina nga ang pumapatay sa mga tao. At yon ang kailangan ko pang alamin. Isang araw ding walang ganap sa baryo namin noon, nang malamang naaswa nga si ate Jocelyn. Hindi rin kasi maipaliwanag ng mga sumuri sa kanya kung paanong nawala ang sanggol sa sinapupunan niya. Kuya, napapansin ko, parang ilag ngayon si Ate Tina sa atin, no? Parang hindi na nga siya masyadong lumalabas sa kubo nila baka busy lang. Malay mo, may ginagawa. May sariling buhay yung tao kaya malaya siyang gawin ko anong gusto niya. Naninibago kasi ako, kuya. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng ate. Huwag ka nang umuso dyan. Para ka naman pato ate mo pa rin naman siya basta, intindihin mo na lang na hindi sa lahat ng pagkakataon, may oras siya para sa'yo. Hayaan mo muna siya. Basta't ang isipin mo kung paano ka makakapasa sa exam mo ngayon. Yari ka talaga kay nanay kapag bumagsak ka. Alas 5 na ako nakauwi noon dahil kinailangan kong mag-overtime ng 2 oras. Dumoble kasi ang order ng balut sa amin. Kaya naman kinapos na kami sa oras. Saktong uwian ni na Kokoy nang dumaan ako sa eskwelahan nila. Kaya naman sabay na kaming umuwi. Pagdating naman namin sa bahay, halakhak ni nanay ang agad na narinig ko. Ang saya naman yata masyado ni nanay. Abot hanggang dito sa gate yung tawa niya. Baka po kakwentuhan niya sila Lola Cora tsaka si Ate Tina. Pero hindi Parang may naririnig akong boses ng lalaki. Po, sino naman po kaya yun? Teka sandali, tignan natin. Nay? Sino po yung... Oh, mga anak!
nandiyan na pala kayo. Tara na, merienda tayo. Oh, Mandomeng, ano ho't nagawi kayo dito sa bahay? Ay, bumibisita lang ako. Alam mo na. Tara, merienda. May dala akong pansit palabok. Aba, paborito ni nanay yan Paano niyo po nalaman? Hindi ko nga alam paborito mo pala yan, Esther? Oo. Pero dati pa yun, oo. Hindi na ngayon. Kumunot ang noo ko dahil parang ang awkward nilang dalawa ngayong nasa harap na nila kami. Pero kaninang wala kami, grabe yung tawa ni nanay. Kaya naman pagka-alis ni na Lola Cora pagkatapos ng hapunan, kinausap ko si nanay. Nasa sala naman kasi si Kokoy at nanonood ng TV. Nay, tapatin niyo nga po ako. Ano po talaga yung pakay ni Mang Doming at nagpunta siya dito kanina? Bumisita, nangamusta. Bakit ba? Bawal ba yun? Nay naman, hindi na po ako bata para sa mga ganyang bagay. Sabihin niyo nga po, naliligaw po ba yun sa inyo? Anak naman, hayaan mo na. Siguro naghahanap lang yun ng karamay. Alam mo na, byudo tapos wala pang anak. Oh, huwag niyo sabihin papatulan niyo po yan, Nay. Nay, mabait naman po si Mang Doming pero kasi, basta, parang may mali Ano namang may mali? Hindi ko po matumbok pero, basta, huwag po kayo magkakamali na patulan yung byudo na yun, Hindi naman ako kontra sa kasiyahan ni nanay. Talagang hindi ko lang ma-imagine na magiging asawa ni nanay si Mang Domeng. Para sa akin kasi, kung gusto niya talaga si nanay, dapat dati pa ay nagtapat na siya. Hindi ko kailang may mga uban na sila, saka pa sila aakto na parang mga bata. At hindi pa masabi sa amin ng diretsyo ang namamagitan sa kanila. Kinabukasan, pagising ko ay nabungaran ko na naman si Mang Domeng sa sala at nagkakape. Oh, Mang Doming, nandito ho kayo ulit. Ganda bungad Good morning ho sa inyo. Magandang umaga, Francis. Tara, kape tayo. O sige ho. Nay, aga naman po yata na maliligaw ninyo. Nako, hindi. Naghatid lang siya ng ulam dito. Nakakahiya namang pauwiin ka agad. Kaya ayan, pinagkape ko na muna. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din ho sa inyo, Lola Cora. Si Tina ho, nasaan? Ay, naku, umalis. Nakahanap na kasi siya ng trabaho sa bayan kahapon lang. At ngayon siya pinapabalik para sa unang araw niya. Huwag kayo mag-alala. May ibabalik na rin namin ang mga nagastos ninyo sa amin ng apo ko. Ano ho ba kayo, Lola Cora? Huwag na ho. At saka ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, natulong na namin yun. At ang pagtulong hindi naghihintay ng kapalit. Abay, napakabait naman talaga. Kaya kayo pagpapalain ng Panginoon dahil busilak ang puso ninyo. Abay, may bisita pala kayo dito. Oo, si Domeng ho. Taga dyan lang yan sa kabilang bahay. Mga 3 bahay po ang layo mula dito. Magandang umaga ho sa inyo. Maitanong ko nga lang ho. Dayo po ba kayo dito? Ngayon ko lang ho kasi nakita yung mukha ninyo dito sa baryo namin. Alam nyo na, malaki man yung baryo, pero magkakalayo naman kaya kakaunti lang ang tao. Kaya makikilala mo talaga kung sino yung bago at hindi. Oo. Makikituloy lang sana kami ng apo ko ng kahit isang gabi lang. Pero pinatira nila kami doon sa lumang tindahan nila. Kaya ho pala. Nagagalak po ako makilala kayo. Parang may kakaiba sa paraan ng pagtitig ni Mang Domeng kay Lola Cora. Habang ang matanda naman, seryoso lang na nakatingin sa lalaki na para bang nananantya.
Hanggang sa naunang magbawi ng tingin ng matanda at dumiretso na sa hapag. Kakain na sana kami noon nang magpaalam naman si Mang Domeng. Esther, salamat pala sa kape ha. Alis na ako. May kailangan pa kasi ako asikasuhin sa bukid. Uwi ka na agad? Magagahan ka na muna kaya bago ka umalis. Ay, hindi na. Maraming salamat. Hindi kasi talaga ako nag-aalmusal eh. Kape lang sapat na. O siya, sige na. Alis na ako ha. O siya sige, mag-iingat ka ha, Domeng. Nay, hayaan mo na yun. Matanda na yun kaya kaya na nun yung sarili niya. Kumain na lang tayo. Siya po ba yung nagdala nitong talong? Oo, sa kanya galing yan. At saka may okra din, papaya at saka alugbati. Mamaya lulutuin ko yung papaya. Lalagyan ko ng munggo at saka alugbati. Wow! Ang sarap naman ng ulam, Nay! Tortang talong! Hoy, ikaw, umupo ka na nga dito. Kunwari ka pa parang lahat naman paborito mo. Teka nga, pagtitimpla pala muna kita ng gatas. Halos araw-araw ay dumadalaw talaga si Mang Domeng kay nanay para magbigay ng kung ano-ano. Si nanay naman, tuwang-tuwa na para bang dalagang kinikilig. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na baka nahuhulog na rin ang loob niya kay Mang Domeng. Kasi kapag ganon, wala na akong magagawa, kundi tanggapin na magiging ama na namin siya ni Kokoy. Oh, Tina, kumusta? Long time no see ha. Francis, ikaw pala. Mabutit na abutan kita ngayon. Pauwi ka na ba? Oo Tsaka dami mong dala yata Ano yan? Kaldero tsaka kaserola? Tapos may bigas pa tsaka isda. Ba naman kumpleto Oo, nakakahiya naman kasi kung doon pa rin kami kakain sa inyo Kaya ito, bumili na ako ng lutuan para naman makapagluto na kami ni Lola ng sarili naming pagkain. Ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangan gawin yan pwede ka naman mag-ambag kung ayaw mo talaga magpalibre. Tsaka hindi ba't mas masarap kumain kapag marami tayo sa hapag? Oo nga Iba yung pakiramdam kapag marami kang kasabayan sa pagkain. Kaso, nahihiya na talaga kami ni Lola sa inyo Alam mo, ang cute mo. Nakapagtataka tuloy kung bakit wala pa rin ako nakikita manliligaw mo. Wala pa kasi sa isip ko yung mga ganyang bagay. May iba kasi akong prioridad at gusto ko muna mag-focus doon. O sige na, una na ako Uy, teka, ang seryoso pa naman. Uy, ito naman binibiro lang Iniwan ka agad ako. Ay, nako. Humabol na lang ako sa kanya noon dahil binilisan niya talaga ang paglalakad. Hindi ko alam kung napikon ba siya o talagang nagmamadali lang siyang makauwi. Hindi na ako ulit kinausap ni Tina noon. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Pero nawala sa kanya ang pansin ko nang makita mula sa bintana na naroon na naman si Mang Domeng. Ba, anak ng titing naman Anong klase talaga itong matandang to Nay, nandito na po ako. Ay anak, nandito ka na pala. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Sakto may dalang biko itong si Domeng. Ay, kape na lang po siguro, Nay. Umiwas po ako medyo sa matamis. Ganun ba? O siya, sakto pala at hindi masyado matamis yung timpla ko dyan sa biko na yan. Salamat na lang ho, Man Domeng. Nay, sandali lang po Magbibis lang po muna ako. Ay, ganun ba? O siya, sige na. Base sa nakikita ko ay mukhang nagkakamabutihan na nga ang dalawa. Ayoko man pero talagang wala naman akong magagawa. Kung sakaling magpasya si nanay na sagutin si Mang Domeng. Babae si nanay at alam kong naghahanap pa siya ng pagmamahal ng isang kapareha. Ay, nako. Kuya, may problema ka ba? Kanina ka pa kasi panay buntong hininga wala naman, Kokoy. May naisip lang ako. Tungkol sa naman po.
Ah, parang alam ko na. Sinungitan ka kanina ni Ate Tina, no? Uy, ano ba sinasabi mo? Ikaw talagang dami mo alam. Pero hindi kasi yun. Hindi yun? Pero tama akong sinungitan ka nga ni Ate Tina, no? Eh paano ba naman kasi ang torpe mo? Bakit hindi mo ba kasi siya ligawan? Eh, ano ba, Kokoy? Huwag kang magulo. Eh, ayaw nga nung tao eh. Ano yun? Pipilitin ko. Hindi, kuya. Pwede naman po kasing ipakita sa kanya na seryoso ka sa kanya eh. Malay mo po, lumambot siya tapos bigyan kanya ng tsansa. Muli na naman akong napabuntong hininga saka napailing-iling dahil sa sinabi ni Kokoy. Ang bata-bata pa niya pero ang dami niya ng alam tungkol sa mga ganitong bagay. Mga bagay na hindi naman dapat pinapakialaman ng mga bata. Nadagdagan patuloy ang iisipin ko. Nalilito na rin kasi ako tungkol sa nararamdaman ko sa dalaga. Nakatulugan ko na noon ang pag-iisip. At kinabukasan, nabungaran ko na naman si Mang Domeng. Ba, inaraw-araw mo talaga yung pagpunta dito, Mang Domeng ah. Masipag din man o manligaw. Ang totoo kasi niyan, Francis. Nandito ako para kausapin ka. Eh, bakit ho? Ihingi po ba kayo ng basbas sa akin? Eh, hindi naman ako tatay niya ni nanay ah. Hindi kasi tungkol doon. At saka, alika dito. Bilis. Hindi ko na lang ipinakita ang pagkadismaya ko at kaagad na lang na umupo sa tabi ni Mang Domeng. Lumulunok pa siya noon ng laway bago humigop sa kape niya. Maya-maya pa, bumaling na siya sa akin pero hindi siya nakatingin ng diretso sa akin. Nagtaka ako pero hinayaan ko na lang at nag-focus na lang sa sasabihin niya. Ay ang dalawang dayo na yan. Kilala mo ba sila? Ang ibig ko sabihin alam mo ba yung tunay na pagkatao nila? Oh, bakit naman ho tayo napunta sa usapan na yan? Hindi ba't si nanay yung pinunta nyo dito? Oo nga. Pero kasi, may narinig ako usap-usapan tungkol sa maglolang dayo na yan. Usap-usapan? Bakit ho? Parang wala naman ako naririnig na ganun ah. Baka kasi ayaw nila iparinig sa'yo. Nakikita ka kasi nilang kasama minsan nung magandang dalaga eh. Oh, kung ganun nga ho, ano naman po pag-uusapan natin tungkol sa kanila? May nakapagsabi sa akin na sila daw yung bumiktima kay Jocelyn at saka sa anak nito. Oh, saan niya naman napulot yan? Ay nako, mga tao nga naman talaga oh. Wala magawa sa buhay nila, no? Kasi nga, hindi ba? Hindi naman nangyayari to sa baryo natin. Ngayon lamang. Sakto naman, kararating lang ng dalawang yan. Sa palagay mo ba, ano pang iisipin ng mga tao? Kung ganun nga ho, napakamapanghusgan naman nila. Naku, wag ho kayo maniwala dun sa mga yon. Wala po silang solidong ebidensya. Mahirap po mambintang ng kapwa na wala naman tunay na basihan. Baka tayo pa ho yung makasuhan yan. Sa bagay may punto ka naman. Pero paano kung... Oh, Francis! Abay mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo dyan ah. Wala. May napag-usapan lang kami saglit. Oh, Nay, aga mo naman maligo. May pupuntahan kayo? Ay wala. Ang init kasi. Pinagpawisan ako pagkatapos magluto. Nakakahiya naman kay Domeng, diba? Kung haharap ako sa kanyang amoy sinangag at saka tuyo. Wala namang kaso yun, Esther. Maintindihan ko naman lalo na't nanay ka. Natural lang yun. Oo nga naman, Nay. Tsaka kapag naging mag-asawa naman kayo, palagi ka na makikita tsaka maamoy ni Mang Domeng na pawisan. Hoy! Ikaw ha? Pigil-pigilan mo nga yung bibig mo, masyadong pasmado. Natawa na lang ako nang mapansin kong pinamulahan ng mukha si nanay. Halatang unti-unti na nga siyang nahuhulog sa matanda. Kaya noon pa lang, nagsisimula na akong tanggapin na baka doon na nga rin talaga sila papunta. Palabas na kami ni Kokoy noon para pumasok nang makita kong nililinis ni Lola Cora ang tindahan.
Oh, Lola Cora, madilim po ba sa loob? Gusto niyo po ba gawan na lang natin ng bintana yan? Naku hindi. Nasabi ko na nga pala sa nanay mo na gusto kong buksan ulit itong tindahan. Alam mo na, pandagdag income na rin. Ay nako Lola, mukha pong mahirap yan. Makukunat po singilin yung ibang tao dito kapag pinapautang eh. Hindi ko na lang pauutangin. Pwede naman no. Kaso nga lang, baka maraming kumontra po sa inyo. Wala na akong pakialam doon. Basta't alam ko na wala akong ginagawang masama sa kapwa ko at malinis ang konsensya ko. Hindi ako natatakot na ituring na kaaway ng iba dahil lang hindi ko sila pinautang. Hindi naman kasi sila ang magpapakain sa amin ng apo ko kapag nalugi ang tindahan, hindi ba? Tama po yan Lola. Hayaan niyo po. Kapag walang pasok, tutulungan ko po kayo sa pagbabantay sa tindahan niyo. Nakoy, salamat naman kung ganun, iho. Pero hindi naman kami bibili ng mga paninda. Sa susunod pa kapag sumweldo na si Tina. Pero sa 15 pa ho yun. 7 pa lang po ngayon. Gusto niyo po, pairamin ko po muna kayo ng kapital? Pakibalik na lang po kapag sumweldo na si Tina. Nakoy, nakakahiya naman, iho. At saka baka kailanganin mo rin yan. Salamat na lang, ha? Sige na ho, Lola. Para makapagsimula na ho kayo. Oh, eto po, 1,000. Marami na po kayo mabibili dyan. Salamat, iho, ha? Napakabait mo talagang bata. Maswerte ang babaeng mapapangasawa mo dahil hindi ka maramot at responsable ka. Naku naman to si Lola Cora, oh. Baka naman po lumaki yung ulo ko niyan. Siya, sige na ho. Alis na po kami, Lola, ha? Baka malate pa to si Kokoy sa high school. Kinahaponan nga pag-uwi ko ay nakita kong bukas na ang tindahan ni Lola Cora. May mga nakasabit na roong mga paninda at may mangilan-ngilang mamimili na rin. Napangiti naman ako. Dahil hindi na mabuburyo si Lola Cora, kakahintay sa apo niya na makauwi. Lola, nagmerienda na po ba kayo? Hindi pa nga Bala kong magluto nitong pansit canton. Wag ho yan, Lola. Hindi po yan mabuti sa kalusugan nyo. Ito po, may dala po akong lumpiang gulay. Aba masarap nga yan. Salamat dito ha, iho. Walang anuman ho. Paalis na sana ako noon sa harap ng tindahan para dumiretso sa bahay. Nang tawagin akong muli ni Lola Cora. Luminga-linga pa siya sa paligid. Bago niya ako sinenyasan na lumapit sa butas ng tindahan. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Dahilan para kagyat akong panindigan ng mga balahibo. Iho, mag-iingat kayo palagi ha. Huwag kayong tanggap ng mga pagkain galing sa ibang tao. Kahit pa sabihin mong matagal nyo ng kakilala, mag-iingat pa rin kayo. Mahirap na, baka yan pa ang ikapahamak ninyo. Sige na, umuwi ka na't magmerienda ka na. Kunot ang noo kong naglakad papasok sa bahay habang iniisip pa rin ang sinabi ng matanda. Parang may nais siyang ipakahulugan, pero hindi niya lang direktang sinabi. Mabuti na lang, pagpasok sa bahay ay sinanay lang ang tao roon. Nay, nandito na po ako. Oh, anak! Tara na, merienda na tayo. Sige ho. Ito po, may dala po ako merienda. Ipagtitimpla kita ng kape. Gusto mo? Ako na lang po, nanay. Tsaka parang nakakapanibago Hindi po yata nagagawi dito ngayon yung manliligaw nyo. Baka may ginagawang importante. At saka alangan namang puro ako lang ang atupagin niya. Hindi naman pwede yun, ano? Si nanay naman talaga Napansin ko lang naman po yun. Dami mo kagad sinabi. Nagbihis na ako noon at paglabas ko ay may kapingang naitimpla si nanay para sa akin. Sabay kaming nagmerienda habang nanonood ng TV. At pagsapit ng 5:00,
Lumakad na ako para sunduin si Kokoy. Pero nang pauwi na kaming dalawa, may nakita kaming sobrang nakapagpainit ng dugo ko. Kuya, si Mandoming po yun, di ba? Ha? Nasaan? Ayun po, oh. May kasama po siya isang babaeng buntis. Ayun, oh. Pinasakay niya sa tricycle tapos sumakay rin siya. Anak naman. Sino naman kaya yung babaeng yun? Hindi yun pamilyar sa akin, ah. Hindi po kaya bagong asawa yun ni Mang Doming? Bah, kung ganun, walang iya pala siya. May kinakasama na nga siya tapos ang lakas ng apog niyang ligawan si nanay. Partida, buntis pa yung kinakasama niya, ha? Isumbong po natin kay nanay, kuya. Hindi, Kokoy. Huwag ka muna maingay kay nanay, ha? Ako nang bahala magsabi sa kanya. Sinunod naman ni Kokoy ang sinabi ko at hindi nga muna siya nagsumbong kaagad kay nanay. At pagkatapos naming maghapunan, kinagabihan ay saka ko kinausap ng masinsinan si nanay. Mas maigi na kasing malaman niya habang maaga pa. Kesa naman tumagal pa at mas lalo pang mahulog ang loob niya sa salawahang lalaki na yon. Nay, pwede ko po ba kayo makausap? Oo naman, pwede naman. Teka nga, parang ang seryoso naman ng tono mo, anak. Ano ba yun? Parang kinakabahan naman ako dyan sa sasabihin mo eh. Kasi po, Nay. Gusto ko lang sana malaman kung nagugustuhan niya na po ba talaga si Mang Doming? Ano ba namang tanong yan, anak? Bakit naman... Nay, sagutin niyo na lang po yung tanong ko. Kasi kung oo, mas mabuti pong itigil niyo na yan hanggat maaga pa. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, anak? Akala ko ba ayos na sa'yo si Doming? Yun na nga po, Nay eh. Okay na sana sa akin kasi nakikita ko kayo na tumatawa kapag kausap niyo siya. Nakikita ko masaya kayo. Pero Nay, may nakita kasi kami kanina ni Kokoy eh. May... Naputol ang dapat ay sasabihin ko nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa labas. Nagmumula yon sa isang babae, kaya kaagad naman akong napasilip sa bintana. Doon nga ay nakita ko ang isang babaeng tumatakbo na para bang may tinatakasan. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ko ay ang malaking bulto sa tiyan niya. Nay, may buntis sa labas oh. Para may umahabol sa kanya. Sandali lang oh, lalabasin ko. Ay Diyos ko po naman anak, mag-iingat ka ha! Nagmamadali akong lumabas noon papunta sa gate at maging sina Lola Cora at Tina ay napalabas din sa kubo. Dahil sa lakas ng sigaw ng babae. Tagaktak ang pawis nito at palingon-lingon pa sa likod na para bang tinitingnan kung may humahabol pa ba sa kanya. Miss, ano nangyari? Bakit ka tumatakbo? Saka buntis ka oh. Delikado sa iyo yung tumakbo, hindi mo ba alam yun? Tulungan niyo ako. May humahabol sa aking aswang. Ano ka mo? Aswang? Tara muna sa loob nang makainom ka ng tubig. Kaagad kong niyakag ang babae papunta sa bahay at sumunod naman sina Lola Cora at Tina sa amin. Medyo madilim sa labas kaya hindi ko masyadong naaninag ang mukha ng babae. Pero nang makapasok na kami sa loob at masilayan kong mabuti ang mukha niya, doon ko lang napagtantong siya pala yung babaeng nakita namin ni Kokoy. Nakasama ni Mang Doming kanina. Ikaw? Ha? Anong ako? Ikaw yung kasama ni Mang Doming kaninang hapon. Oo, ano naman ngayon kung ako nga? Bakit? May problema ba? Ano ka mo, anak? Kasama ni Doming itong babaeng ito? Abay, sino ka naman ba, iha? Saka ang bata-bata mo pa. Ako po si Beth. At opo, 25 anyos lang po ako. Nay, ito sana yung sasabihin ko dapat kanina eh. Nakita po namin ni Kokoy na kasama ni Mang Doming tong babaeng to. Tapos alalay-alalay niya pa. Napatiimbagang na lang si nanay dahil sa sinabi ko. Marahil ay hindi niya rin mawari kung ano bang dapat na sabihin niya. Kahit sino naman kasi, kapag nakita ang manliligaw nilang may kasamang iba,
Tapos buntis pa. Isang bagay lang ang papasok sa isip. Mawalang galang na ho Mukhang nagkakamali po kayo ng iniisip. Wala po kaming relasyon ni Mang Doming. Sadyang nakita lang ho talaga niya ako kanina. Na hirap ako sa mga gamit ko. At saka, kakalipat ko lang ho dun sa bahay malapit sa kanya. Yun naman pala Sadyang madumi lang pala talaga yung utak mo, Francis Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta mag-assume. Pagtanong ka kasi muna. Kasi maraming masasaktan kapag nagsalita ka ng dahil lang sa nakita mo. Pero Iha, ano ka mo kanina yung sinabi mo? May humahabol sa yung aswang. Opo, Lola. Saktong kaaalis lang po ni Mang Doming. Ang sabi niya, magtabi raw ako ng mga pangontra bago ako matulog. Kaso, pagkatapos ko po kasing maligo, inantok na ako kaya nakaidlip ako. Tapos nagising na lang ako na sumakit na ho yung tiyan ko. Tapos, nakita ko na lang na parang may sinulid na nakahulog mula sa bunga ng bahay. Tapos, nakaalis na po yung kumot ko saka po itong damit ko. Kung hindi ako nagkakamali, isang tik-tik ang muntik ng bumiktima sa'yo. Kilalang tirador ang mga yon ang mga buntis. Bakit ba kasi mag-isa ka lang dun sa bahay mo? Nasaan yung asawa mo? Bukas pa kasi ang uwi niya kung ganon, dumito ka na lang muna nang masigurong ligtas ka at yung nasa sinapupunan mo. Mahirap na, baka balikan ka pa ng tik-tik na yon. Oo nga naman, Iha. At saka baka yung tik-tik din na yon ang bumiktima doon sa buntis, yung namatay din kamakailan lang. At saka nga pala, hindi pa kita nabibigyan ng tubig. Oh, eto, uminom ka muna. Salamat Naku, kung hindi niyo ako nilabas, siguradong naabutan na ako ng tik-tik na yun. O siya, dun ka na sa kwarto ko matulog. Ikaw na sa kama tapos doon na lang kami ni Kokoy sa lapag. At may extra pa naman kaming komporter. At saka, Iha, itim na damit ang suotin mo para hindi makita ng aswang yang nasa sinapupunan mo. Esther, may itim ka ba dyan na damit? O kahit tela na lang para ipantakip dyan sa tiyan ni Beth? Syempre meron ho ako dito. Dahil nga sa nangyari ay hindi kaagad ako nakatulog noon. Iniisip ko kasi na baka sumalakay ang tik-tik sa bahay namin. Tapos hindi ko maramdaman. Ayoko namang matulad si Beth kay Ate Jocelyn. Pero nagtataka talaga ako kung bakit tinulungan ni Mang Doming si Beth. Ang koneksyon nila ang bumabagabag talaga sa akin noon. Mabuti na lang, hindi na nagtangka pa ang tik-tik na sundan si Beth. Kaya naman bandang 4:00 ay nakatulog na rin ako. Kuya? Kuya, gising na po. Malilate na po ako sa school tapos ikaw naghihilig ka pa rin dyan. Kuya, gising na. Ano ba yun, Koy? Inaantok pa yung tao 7:00 na nga po kasi. Malilate na po ako sa school. Ano? 7:00 na? Walang ya. Kaagad akong napabalikwas ng bangon nang sabihin ni Kokoy ang oras. Malilate na kasi siya sa school at malilate na rin ako sa trabaho. Pero pagtingin ko sa orasan, nakita kong 6:30 pa lang. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Ay, naku. Wala pa namang 7:00. Kaya pa yan. Sandali. Nag-almusal ka na ba? Upo, kuya. O siya, sige. Mag-aasikaso lang ako na mabilis, ha. Hintayin mo na lang ako sa sala. Binilisan ko na nga ang pag-aasikaso noon. At napagkasya ko ang 15 minutos sa pagligo at pagkain. Mabilisan na dahil pareho kaming malilate ng kapatid ko kapag inabot pa ako ng siyam-siyam. Si Beth naman, maaga pa raw umalis, sabi ni nanay. Baka raw kasi dumating yung asawa niya at magalit kapag nadatnang wala ang babae sa bahay nila. Uy, Francis! Oh, Tina, saan yung punta mo? Syempre sa trabaho. Ay, naku ate. Huwag mo na lang kausapin niya si kuya. Lutang yan kasi kulang sa tulog. Tignan mo nga mukha na siyang panda dahil nangingitim na yung eyebags niya. Uy, anong nangingitim?
Sobra ka na ha. Hindi naman eh. Eh bakit nga ba kasi? Napuyat ka ba dahil sa takot na baka umatake yung tiktik sa inyo? Uy, hindi ako natatakot ha. Eh bakit nga? Kasi natatakot ako na baka mag-aya siya kay Ate Jocelyn. Nako, bilisan na nga lang natin. Anong oras na oh? Buti na lang at nakahabol pa si Kokoy sa flag ceremony at saktong alas 7:15 yon. Kami naman ni Tina, magkasabay na sumakay sa tricycle, papunta sa bayan. Pero hindi na kami muling nagkaimikan. Nagkapaalaman lang kami nung bumaba na siya sa grocery na pinagtatrabahuhan niya. Diyan ka pala nagtatrabaho. Oo. Manong, ito po yung bayad ko. Naku, wag na. Ako na to. Sige na, pumasok ka na. Nako, hindi na. Ano ka ba? May pera naman ako eh. Huwag ka na makulit. Sige na, ingat ka sa trabaho mo ha. Oo, sige. Salamat ah. Ikaw din. Hindi mapalis ang ngiti ko noon kahit na nasa trabaho na ako. Kahit kasi alam kong hindi naman ordinaryong tao lang si Tina. Hindi ko pa rin maiwasang hindi siya magustuhan. Kinahaponan, saktong nadaanan ko si Tina na naglalakad papunta sa sakayan ng tricycle. Kaya naman sinabayan ko na siya. Uy, Tina. Oh, Francis! Pauwi ka na rin? Oo sabay na tayo. O sige ba, ayos lang naman. Oh, ano yung dala mo? Eto. Atay ng manok to. Request kasi to ni Lola eh. Namimiss niya na raw kumain ito kaya binilihan ko na. Siguro magaling ka din magluto, no? Sana naman sa hinaharap makatikim naman ako ng luto mo. Oo naman. At saka hindi naman ako magaling magluto, no? Pacham lang. Pacham? Ano yun? Pacham? Di mo alam yun? Pacham as in pachamba lang. Langya, akala ko kung ano yung pacham na yan Ganun talaga. Hindi ko kasi tinitikman yung luto ko eh. Tansya-tansya na lang. O siya, sige na. Patikim ako ng pacham na yan O sige ba, mamaya punta ka sa kubo. Buti na lang at hindi na umiiwas sa amin si Tina noon. Sumasabay na ulit siya sa amin kaya naman matapos kong sunduin si Kokoy. Sumama rin siya sa kubo pagkabihis niya. Panay tanong pa nga siya kay Tina at sinasagot naman yon ng dalaga. Koy, tumahimik ka nga. Kita mo may ginagawa yung tao kinukulit mo pa. Hala, parang nagtatanong lang naman ako kay ate Saka ate, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Grabe naman yung interview na yan. Basta maraming magandang ugali. Okay na sa akin yun. At saka dapat marunong rumispeto sa babae. Hindi nananakit ng babae. At higit sa lahat, marunong magpakalalaki. Oh, narinig mo yun kuya Ngayon pa lang, practicein mo na para naman kapag nanligaw ka kay Ate Tina, marami ka ng plus points. Abay, lokong bata ito Ano ka ba? Kupido nilang dalawa. Abay, kay bata-bata mo pa ang dami mo nang alam. Kasi doon din naman yung punta nila Saka tiwala naman ako kay kuya na kaya niya sundin lahat yung sinasabi ni Ate Tina. Mabait naman si kuya Kapag tunog nga lang, hehehe. Alam mo Koy, hindi ko ba malaman kung kakampi ba talaga kita o ano? Pasimpleng banat ka palagi sa akin bakit kuya? Naasar ka ba? At saka isa pa pala, Koy. Gusto ko yung maalaga, lalo na sa mga bata. Yun Hala ka kuya, kapag inaway mo ko, minus points ka na kay Ate Ganda. Tama na nga yan, Koy. Baka mamaya saan pa mapunta yung sagutan nyo Luto na tong adobong atay Kain na kayo. Nakakatakam naman yan ate. Nagugutom na ako. Pengi ako ate Eto. Huwag kayong paparami ng kain Tikim lang yan, may hapunan pa. Ba, patikim nga ako. Wow, ang sarap naman nito Okay tong pacham mo Nako,
Kung ganitong kasarap lagi magluto yung mapapangasawa ko, sigurado mananaba talaga ako. Sige na, kain na kayo. Napangiti na lang ako nang pasimpleng umiwas si Tina ng tingin. Kita ko kasi ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa sinabi ko. Pinigilan ko talaga ang sarili ko nung mapakain ng marami dahil baka mawalan ako ng gana sa hapunan. At isa pa, baka maubos yung lutong ulam ni Tina, lalo't hindi naman talaga yun marami. Plano kong bigyan na lang sila ng dagdag na ulam sa hapunan para naman hindi sila kulangin. Grabe. Nabusog ako dun Ang sarap Kuya, solve na solve ako. Parang ayoko na maghapunan mamaya. Hindi pwede yun. Lagot ka kay nanay mamaya. Ayaw pa naman nun na hindi kinakain yung niluluto niya. Tina, salamat sa pagkain Bigyan ko na lang kayo ng ulam mamaya pambawi. O siya sige, hindi ko natatanggihan yan Kinagabihan ay humingi ng pabor sa amin si Beth. Na kung pwede ay doon na lang ulit matulog sa bahay. Natatakot kasi siya lalo na't panggabi ang duty ng asawa niya na nagtatrabaho bilang isang security guard. Wala namang kaso yun, Iha. Alam mo namang gusto rin naming tumulong hanggat kaya. Maraming salamat naman kung gano'n, Aling Esther. Beth, kumain ka na ba? Kasi kami hindi pa Tara, sabay ka na sa amin. Psst, kuya. Baka naman magselo si Ate Tina niyan dahil sa sobrang bait mo sa ibang babae. Uy, tumahimik ka nga. Saka bakit naman siya magsiselos may asawa na yan si Beth? Tapos buntis pa siya Tsaka isa pa, wala naman kami kaya huwag kang magulo dyan. Sumabay ngang kumain si Beth sa amin noon. Ang sabi naman niya, kumain na siya pero nang makita niyang tinolang manok ang ulam namin, natakam siya bigla. Pagkatapos kumain ay nagpresenta pa siya na raw ang maghuhugas ng pinggan. Oh, Iha! Tapos ka na bang kumain? May sabaw pa dito tsaka ilang hiwa ng manok. Ay, kumain ka rin ng papaya Makakabuti yan sa'yo at tsaka sa bata. Naku, busog na po ako. Salamat po Nakakahiya naman po dahil hindi ko napigilan yung sikmura ko. Nakikain pa po talaga ako dito sa inyo. Naku, ano ka ba? Walang kaso yun. Saka nakakahiya naman kung hayaan ka lang namin na magutom. Abay, oo nga naman. Alam mo kasi, kapag buntis ganyan talaga. Maya't maya kang nagugutom. Kaya nga siya ako na ang maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Para naman makabawi ako sa kabaitan nyo. Hindi na kailangan, Iha. Ako na ang gagawa at bawal tumayo ng matagal ang isang buntis na katulad mo. Naku, mamamanas yung mga paa mo. Ako na dito. Magpahinga ka na lang para mamaya makatulog na tayo. Nang gabing yun ay nakatulog na ako ng maaga dahil nakampante akong hindi mangangahas ang tiktik na sumalakay sa bahay namin. Nagsaboy na kasi kami ni nanay ng asin sa buong bakuran at maging sa bubong. Pero kinabukasan, isang balita ang sumalubong sa amin ni Tina at Kokoy nang mapadaan kami malapit sa bahay ni Beth. Oh, ano na naman meron? Nandun na naman yung mga chismosa kina Aling Delia. Kuya, hindi po ba dyan nakatira si Ate Rhea? Yung ex-girlfriend? Uy, naku ba? Ang bibig mo talaga walang preno, no? Bakit ba pinapagalitan mo yung si Kokoy? Para namang may kaso kung maririnig ko yung sasabihin niya. Oo nga naman, kuya. Pasis-pas na dapat. At saka sabi mo, di ba? Hindi pa naman kayo ni Ate Tina? Kaya walang kaso yun kahit pa malaman niya na bayan ng ex-girlfriend mo. Oo nga naman, tama naman si Kokoy. Ano bang mali doon? Wala naman teka nga. Bakit ba curious mong masyado? Ano naman kung nakatambay ang mga chismosas na yan dyan sa kanila? Kasi ayaw na ayaw kasi ni Aling Delia na may tumatambay dyan sa harap ng bahay nila. Wow alam na alam Nang dumaan naman kami sa harap ng mga chismosa, narinig ko naman ang usapan nila.
Ang sabi ng isang ale ay isinugod raw si Rhea kaninang madaling araw sa ospital. Dahil daw dinudugo. Ang sabi naman ng isa, kumpirmado na ngang buntis talaga si Rhea. Buntis si Rhea? Wala namang boyfriend yun ah. Wow sana all updated sa love life ng ex. Bakit ate? Nagsiselos ka po ba? Isagutin mo na kasi si kuya para magka-love life ka na rin. Ay nako, paano ko ba sasagutin yan hindi naman nanliligaw? Tsaka tingnan mo nga tong ayos ko. Sa palagay mo ba magugustuhan ako niyan? Wala na nga ako maipagmamalaking ganda eh. Aba, nagpaparinig ah. Pero maganda ka naman ah. Umiwas naman siya ng tingin at walang kahit na anong ekspresyon ng mababakas sa mukha niya. Naaalala ko na naman tuloy yung tungkol sa mga buhok niyang kusang gumagalaw na parang may buhay na ahas. Gusto kong tanungin siya tungkol doon, pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Kinahapunan, hindi kami nagkasabay ni Tina sa pag-uwi. Nauna ako sa kanya kaya naman nang mapadaan ako sa tindahan, naisipan kong kausapin si Lola Cora. Pabili po! Pabili po! Oh, ano ba yon? Jesus, Francis, ikaw pala yan, iho. Hindi ko nakilala agad ang boses mo. Bakit Lola? May kaparehas po ba ang boses na kabaryo natin? Medyo. Kasi nandyan ka sa labas kaya hindi ko masyadong makilala. Alam mo namang matanda na ako May pagkabingi na rin. Lola, may itatanong lang sana ako sa inyo eh. Tungkol naman saan? Lola, tungkol po sa mga aswang ito eh. Tungkol sa mga aswang? Bakit mo naman naisip na sa akin magtanong? Kasi kayo lang naman po yung matanda dito na may alam tungkol sa mga aswang. Ano bang gusto mong malaman? Kung aswang po ba talaga yung nakikita ko ng mga nakaraang gabi? Yung babaeng malaahas yung buhok, tapos kayang lumipad gamit yung buhok niya. Para nga po siyang payong na nililipad ng hangin eh. Saan mo ba siya nakita? At saka sigurado ka ba sa nakita mo? Alam kong alam niyo yung tinutukoy ko. Hindi siya kaagad nakaimik dahil sa sinabi ko. Marahil ay tinitimbang pa niya kung sasabihin niya ba sa akin ang tungkol kay Tina. O itatago niya pa rin yon, kahit na nakita ko naman na kung ano ang apo niya. Pero kalaunan, napabuntong hininga na lang siya. At saka ako niyayang pumasok sa kubo nila. Nakita mo si Tina, ano? Oo, Lola Cora. Akala ko nga nung una, namamalikbata lang ako eh. Pero nung ikalawang beses na, nakita ko kasi siya nagbago anyo tapos naging si Tina bago pumasok dito sa kubo nyo. Pero mabuti na lang at hindi mo pinagsabi kahit kanino. Kasi di ko pa naman po alam kung ano talaga siya eh. Pero may kinalaman po ba si Tina sa pagkamatay nung lalaki nung nakaraan? Yung nakita po nung dalawang bata sa kakahuyan? Kasi wala naman nangyaring ganun dito sa baryo namin eh. Hanggang sa dumating ho kayo. Ibig mo bang sabihin pinagbibintangan mo ang apo ko? Hindi naman po sa ganun. Kaya nga po nagtatanong... Paano kung ako nga? Tina, iha! Tina, pasensya ka na. Hindi ko naman... Ayos lang. Totoo naman kasing isa akong halimaw. Isang nila lang na kapag nakita ng ibang tao katatakutan nila. Hindi ako normal. O ano naman ngayon? Ano pang tanong mo yung sasagutin ko? Tina, di ko naman intensyon na napag-isipan ka na masama eh. Kaya nga ako nagtatanong eh. Hindi mo intensyon pero ginawa mo pa rin. At saka oo, Francis. Ako ang pumatay sa lalaking yon. Isa akong kubot. Pinanganak na akong ganito kaya wala na akong magagawa. Hindi tanggapin na lang tong kapalaran ko. Iha, kumalma kayo. Tina, halika rito. Maupo ka muna at huwag kang magalit. Baka may makarinig sa yung ibang tao dyan sa labas. At ngayong alam mo ng isa akong aswang, pakikipaglapit ka pa rin ba sa akin?
Kaibigan pa rin ba ang turing mo sa akin? Hindi ka ba matatakot? Hindi no. Siyempre hindi ako matatakot. Kasi alam kong ikaw yan eh. Alam kong may mabuti kang puso. At hindi mo kaya manakit na inosenteng tao. Dapat lang. Dahil hindi naman talaga akong kalaban dito. At oo, yung nakitang bangkay ng lalaki sa kakahuyan, ako yung pumatay sa kanya. Ano? Para namang hindi talaga taga rito yun eh. Tsaka bakit pa siya pinatay? Pinatay ko siya dahil isa siyang tiktik. Hindi agad ako nakahuma dahil sa sinabi ni Tina. Kaya naman si Lola Cora na ang nagpaliwanag para sa akin. Hindi ko kasi akalaing aswang pala ang taong yon. Kaya siya pinatay ni Tina. Kumuha na lang ng maiinomang dalaga saka umupo sa tabi ni Lola Cora. Isang aswang ang apo ko. Pero hindi siya kumakain ng laman ng tao o umiinom ng dugo. Mula pagkapanganak niya ay ganito na siya. Kaya nga namatay ang ina niya sa panganganak sa kanya dahil hindi siya normal. Pero dahil ako ang nagpalaki sa kanya, natulungan ko siya kung paano kontrolin ang pananabik niya sa dugo ng tao. Pagka minsan nagkakatayo ko ng manok o kambing para may makain siya. Pero minsan lang yon sa isang buwan. Pero Tina, paano mo nalaman may aswang dito? Tapos hinabol mo pa tsaka pinatay? Paano kung ikaw yung mapahamak? Kung hindi ko gagawin yon, may mamamatay na buntis at walang kamuwang-muwang na batang hindi pa nailuluwal. Kaso nga lang, kahit na binantayan ko na, namatay pa rin siya. Si Ate Jocelyn ba yung sinasabi mo? Oo, at sa palagay ko may iba pang tiktik dito. Kaya nga binabantayan ko rin niyang si Beth eh. Kasi sigurado kung siya na ang susunod na pupuntiryahin ng tiktik na yun. Kaya ka pala lumalabas tuwing gabi para magbantay. Oo. Pero bakit mo yung ginagawa? Nagpapakabayani ka samantalang hindi ka naman nakikilala. Kahit na Francis, mahirap kasing baliwalain yung nararamdaman ko. Lalo na kapag alam kong may aswang sa paligid. Kapag naramdaman ko na yung enerhiya nila, sigurado akong naghahanap na naman sila ng mabibiktima. Kaya lang namang tumunganga lang ako at hayaan silang magtagumpay. Tila ba mas lalo akong humanga sa pagkatao ni Tina noon. Nung una, inaamin kong natatakot ako sa kanya at dinadaan ko lang sa pang-aasar. Pero dahil alam kong may mabuti naman siyang puso, nawala rin ang takot ko. Lalo na ngayong nalaman kong tumutulong pala siya sa mga taga-baryo ng Patago. Hiniling din ni Lola Cora na huwag ipagsabi sa iba ang tungkol sa pagkatao ni Tina. Oh, anak! Kanina ka pa ba dyan? Medyo po, Nay. Napasarap po kasi kwentuhan namin ni na Lola Cora eh. Oo nga eh. Mag-aalas 5 na oh. Sunduin mo na kaya si Kokoy at saka bumili ka na rin ng ulam ha? Sige po, Nay. Habang naglalakad naman ako para sunduin si Kokoy, napadaan ako kina Beth. Pababa sila ng tricycle at nakaalalay si Mang Domeng sa dalaga. Nagtaka naman ako dahil parang hindi na nagagawi sa bahay ang matandang manliligaw na yon ni Nanay. Mang Domeng! Aba, ang bait niyo naman. Sinamahan niyo ho sila sa ospital? Hindi. Nagkasabay kasi kami palabas ng ospital. Kaya isinabay ko na rin sila pag-uwi. Bakit ho? May sakit ho ba kayo kaya nagpunta kayo sa ospital? Nagpa-check up po kayo? Oo eh. Kasi nito mga nakarang araw, madalas sumakit yung ulo ko tsaka batok. At tsaka nagdidilim yung paningin ko. At nung nagpa-check up naman ako, ang sabi, high blood daw ako. Ang taas daw ng BP ko. Ganun po ba? Sana po sa health center na lang muna kayo kumonsulta. Sa ospital pa talaga kayo pumunta, layo po nun. Naninigurado lang naman ako, iyo. Alam mo naman, matanda na ako. Palaisipan talaga sa akin ang mga ginagawa ni Mang Domeng. Akala ko kasi, seryoso siya kay Nanay. Pero mukhang may iba naman siyang balak. Pagkarating ko sa eskwelahan,
Konti na lang ang estudyanteng naghihintay sa waiting shed. Nakabusangot akong sinalubong ng kapatid ko, kaya naman natawa na lang ako. Oh, bakit? Huwag kang bumusangot dyan at mukha kang pato na hindi pinakain. Eh, kuya naman, ang tagal mo kasi. Nagugutom na ako kanina pa. Eh, pasensya na. Eh, hayaan mo. Bibilang kita ng merienda. Tara muna sa bayan at bibili tayo ng ulam. O sige, gusto ko ng egg pie, kuya ha. Egg pie lang ba? O sige, walang problema. At saka soft drinks. Ano? Eh, huwag ka na mag-soft drinks. Uminom ka na lang ng Yakult. Eh, hindi naman nakakapawi ng uhaw yun, kuya eh. Eh, hindi rin naman nakakapawi ng uhaw yung soft drinks ha. Tubig yung inumin mo kung nauuhaw ka. Tsaka wag mo ugaliin na uminom ng soft drinks at hindi maganda yan sa kalusugan. Lalo na sa mga katulad mong bata. Ay, naku. Ang dami na naman sinasabi ni kuya. Ice cream na nga lang. Yan. O sige, ice cream na lang. Yung malaki para marami tayong makakain. Hindi na sa amin natulog si Beth ng gabing yon. Dahil day off naman daw ang asawa niya. Magkasama pa nga silang pumunta sa bahay para maghatid ng ulam. Pasasalamat daw dahil sa pagpapatuloy namin sa babae. Nang makaalis naman sila, saka naman ako pumunta kina Tina para dalhan sila ng ice cream. Tao po! Tao po! Oh, Francis! Gabi na, anong atin? Tara, pasok ka, kain tayo. Ah, sige lang. Kakain na rin kami. At saka ito nga pala, may dala akong ice cream. Nagpabili kanina si Kokoy eh. Ah, salamat Naghatid ka pa talaga dito? Nako, wala yun. O siya sige kain lang kayo dyan ni Lola Cora. Uwi na rin ako para kumain. Oh, sige. Salamat ulit dito Pagkatapos naming kumain ay nagpatulong pa si Kokoy sa assignments niya. Nang matapos ay saka naman ako nag-asikaso para sa pagtulog. Dahil wala namang kababalaghang nangyayari noon sa baryo, kaagad na rin ako nakatulog nang mailapat ko na ang katawan ko sa kama. Pero bandang hating gabi, isang malakas na sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Walang ya. Ano yun? Pinanindigan pa ako ng balahibo nang biglang may kung anong bagay ang tumama sa dingding ng kwarto ko. Pagkatapos ay saka naman pumailan lang ang isang boses na parang galing pa sa ilalim ng lupa. Sinasabi ko na nga ba na hindi ka isang normal na tao? Walang iya kang babae ka. Ikaw yung pumatay sa kapatid ko, hindi ba? Ikaw yung kupot na pumatay sa kanya! Ah, kapatid mo pala yung lalaking yon. Eh hindi naman mangyayari yun sa kanya kung hindi niya lang tinangkang biktimahin yung buntis. Pero namatay pa rin yung buntis na binabantayan mo! Nagpapakabayani ka para sa ano? Wala ka namang makukuha sa pagmamatapang mong yan! Hindi ako nagmamatapang lang para malaman mo. Hindi ko lang talaga maatim na may pinapatay kayo mga inosenteng tao. Hipokrita! Aswang ka rin, hindi ba? Kaya imposibleng hindi ka rin kumakain na sariwan laman at dugo ng tao, lalo na ang sanggol na malapit na mahinog sa sinapupunan ng kanyang ina. Wala kang kasing sama. Hindi nga ako kumakain ng laman at dugo ng tao. At hindi ko kailanman papangaraping makatikim ng mga yon. Hindi ako katulad mong halimaw. Pero pumapatay ka pa rin, kaya wala kang pinagkaiba sa akin. Pumapatay ako para magligtas sa mga inosenteng tao. Hindi tayo kailanman magiging magkatulad dahil isa kang kampo ng demonyo. Nanginginig ang mga kamay kong hinawi ang kurtina at sumilip sa siwang ng bintana. Sa tulong ng maliwanag na sinag ng buwan at ng ilaw sa gilid ng bahay namin, naaninag ko ang itsura ni Tina. Wala namang nagbago sa itsura niya, maliban na lang sa buhok niyang mas lalo pang humaba at sa matalim na ekspresyon ng mga mata niya. Mag-iingat ka sa aswang na yan, Apo! Nararamdaman kong malakas siya! Pumasok na ho kayo sa loob, Lola!
Ako na pong bahala sa hinayupak na to. Kapag matapang ka, o siya sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, yun eh kung mahuhuli mo ko. Saka ko lang nakita ang kausap ni Tina nang tumalon ito palabas ng bakura namin. Si Tina naman, umangat sa ere gamit ang mga hibla ng buhok niya. Nagtataka pa ako noon kung bakit kahit gano'n na lang ang palitan ng mga salita ng dalawang aswang, hindi pa rin nagigising si nanay. Pero hindi ko na muna yun inintindi at kaagad na lumabas ng bahay para puntahan si Lola Cora. Lola Cora? Lola Cora, si Francis Hu ito! Francis, iho, mabuti na lang at nagising ka. Kailangan ko ng tulong mo. Napalunok ako ng laway nang sabihin yun ni Lola Cora. May hinala kasi akong balak niyang sundan si Tina at ang aswang na tiktik. Lalo na nang iniabot niya sa akin ng isang latigong gawa sa buntot pagi. Iho, samahan mo akong hanapin si Tina. Kailangan natin siyang tulungan dahil baka hindi niya kayanin ang tiktik na yon. Pero Lola, saan naman po natin siya hanapin? Doon sa bahay ng buntis. Kinabet. O sige ho, Lola. Tara na ho. Bitbit naman ni Lola Cora ang isang bayong na may lamang asin, bawang, telang itim at saka isang punyal. Nauna na akong tumakbo para pumunta kina Beth, na ilang bahay lang naman ang layo mula sa amin. Wala naman akong nakitang kakaiba pagdating ko doon. Hanggang sa isang malakas na huni ng tiktik ang pumailan lang sa likod na bahagi ng bahay, kung nasaan ang masukal na kakahuyan. Lola, biliso! Bukod dumiretso sa kakahuyan yung tiktik! Mauna ka na, iho, at susunod ako. Sumunod na lang ako sa gusto ng matanda. Kahit pa alam kong medyo nahihirapan siyang makasunod sa akin. Dahil nga sa katandaan niya. Kaagad ko namang sinundan ang huni hanggang sa matagpuan ko nga silang dalawa. Nasa isang bahagi sila ng kakahuyan kung saan ginagawa ang mga uling. Visit kang aswang ka! Akala mo ba mahihirapan akong sundan ka? Eto sa'yo! Ah! Pinuntiryan ng mga buhok ni Tina ang tiktik. Subalit maagap nitong nahuli ang ilang hibla nun. Bahagya pang natinag si Tina mula sa kinatatayuan niya dahil sa paghila ng tiktik sa buhok niya. Ngunit mas lalo lang dumilim ang paningin niya habang nakatanaw sa tiktik na tumatawa at animoy inaasar pa siya. Oh, ano? Yan lang ba ang kaya mo? Gusto mo bang putulin ko yung mga buhok mo, ha, kumot? Ha? Kung kaya mo! Dahil sisiguraduhin kong mauuna pang maputol yung mahaba mong dila kesa dito sa buhok ko! Eto pa sa'yo! Ah! Muli na namang gumalaw ang mga buhok ni Tina. Saka mabilis na pinuntirya ang mga kamay ng tiktik. Pero dahil nga malangis ang katawan ng tiktik, dumulas lang ang kapit ng buhok niya sa mga kamay nito. Kaagad namang tumalo ng tiktik papunta sa isang puno. Saka mapang asar na tumawa. Sige lang, tanda! Gusto mong tumakas, di ba? Sige, tumakas ka! Akala mo ba hindi kita masusundan? Kahit saang lupalop ka pa ng baryo pumunta, mahahanap pa rin kita! Matapang ka lang pero hindi mo talaga ako kaya! Ni hindi mo nga ako magawa igapos gamit yung buhok mo walang silbi! At saka mo na ako yabangan kapag nagawa mo na ako hawakan! Hoy! Hoy! Hoy, aswang, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Tumatalon-talon ang tiktik sa mga puno at saktong padaan siya sa pinagkukublian namin. Kaagad naman dumakot ng asin si Lola Cora. At nang malapit na ang tiktik sa amin, kaagad niya ito sinabuyan nun. Dumaing ang tiktik at lumikha ng huni. Ngunit imbis na tumigil, nagpatuloy lang ito sa pagtakas. Tina po! Lola! Ano kung ginagawa niyo dito? Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na sa kubo lang kayo? Bakit pa kayo lumabas? At saka isinama niyo pa talaga tong si Francis? Nag-aalala lang naman si Lola Cora sa'yo kaya siya sumunod. Kahit ako nag-aalala din sa'yo na makita ko sinundan mo yung tiktik. At saka Tina, may sugat ko.
Huwag ka mag-alala. Wala to. Galos lang to. Nasabit lang sa matulis na sanga. O sige na, umuwi na kayo't kailangan ko pang habulin si Mang Doming. Ha? Si Mandoming yun? Oo, Francis. Si Mang Doming ang aswang na tiktik na bumibiktima ng mga buntis dito sa baryo. Siya rin ang pumatay kay Ate Jocelyn. At base sa pag-oobserba ko ng ilang araw, mukhang siya rin yung dahilan kung bakit dinugo yung ex-girlfriend mo. Ano? Ibig sabihin buntis talaga siya? Oo, pero ayon sa nakalap ko sa mga chismosang nakatambay malapit sa kanila, hindi raw pinanindigan ng nobyo niya eh. At nang malamang nabuntis siya, bigla na lang umalis ng walang pasabi. Buti na nga lang daw, naagapan sa ospital at malakas ang kapit ng bata. 6 na buwan na raw pala yun. Kaya pala pupunta ng ospital si Mandoming. Kasi inaalam niya kung buo na yung katawan ng bata. Pero saan mo ba hanapin ngayon si Mang Doming? Iisa-isahin ko yung mga bahay kung saan merong mga buntis. Sigurado akong mambibiktima na naman yung hayok na matandang yun. O siya, sige. Susunod kami sa'yo. Bago umalis si Tina ay ginamot niya muna ang mga galos niya. Gamit ang sariling laway at dila. Namangha pa ako nang makitang umampat na ang pagdurugo ng mga yon. Sabay-sabay kaming lumabas ng kakahuyan. At nang nasa bakante na kami, saka naman siya umalis. Hayop naman Doming yan. Siya pala yung tik-tik tapos ang lakas pa ng loob niyang ligawan si nanay. Malakas ang hinala kung hindi talaga si Esther ang pakay ng Doming na yan. Palagay ko'y may hinala siyang isang kubot si Tina. At ang apo ko ang pumatay sa kapatid niya. Nagpupunta siya sa inyo hindi para manligaw, kung hindi para magmanman sa amin ang apo ko. Talagang ginamit niya pa talaga si nanay para magbanman. Ang galing naman talaga niyang paasahin yung nanay ko. Sabi ko na nga ba may mali sa kanya eh. Alam mo kasi, kapag ang tao kinutuban, asahan mo na malamang sa malamang totoo yung mga kutob natin. Pinuntahan namin ni Lola Cora ang lahat ng bahay ng kilala kong buntis. Ngunit wala naman kaming nakitang bakas ni Mang Doming at Tina doon. Hanggang sa may isang tricycle ang dumaan at sakay nun si Beth. Yung asawa niya naman ang nagmamaneho. Lola, balik po tayo kay Beth. Malakas yung kutob ko na hindi pumunta si Mang Doming doon dahil alam niyang wala doon si Beth. Marahil ay nag-aabang lang yon ng mabibiktima o di kaya ay pinagtataguan niya si Tina. Basta't maganda po tayo. Kailangan natin maprotektahan si Beth dahil mukhang hayok na hayok yung matandang yun sa sanggol eh. Mabilis naming tinahak ang daan papunta kina Beth noon. At saktong pagdating namin doon, kapapatay lang ng ilaw sa loob ng bahay. Wala kaming nakitang kahit na anino roon ni Mang Doming. Hanggang sa maya-maya lang, humuni na naman ang tiktik. Nandiyan na siya, Francis. Tara sa likod. Sigurado akong hindi siya aatake dito dahil maliwanag at medyo malalapit ang ibang bahay kina Beth. O sige ho, dito po tayo dumaan. O sige, ikaw na ang mauna at susunod ako. Ngunit hindi pa man kami nakakaalis sa kinaroroonan namin. Nakarinig naman kami ng sigaw mula sa bahay ni Nerea. Pareho kaming nagkatinginan ni Lola Cora habang nalalaki ang mga mata. At nang mapagtanto naming baka naroon ang tiktik, kaagad kaming tumakbo papunta roon. At pagdating nga namin ay nandoon na rin si Tina. Walang iya ka talagang aswang ka! Lilinlangin mo pa ako? Akala mo ba hindi kita masusundang hayop ka? Anak na, hindi mo ba talaga ako tatantanan? Hindi! Hanggat hindi kita napapatay na walang yaka! Francis! Puntahan niyo si Rhea! May bahid ng dugo ang dila ng aswang na yan kanina. Nung hugutin niya ang dila niya mula sa butas ng bubong. Humingi kayo ng tulong para madala si Rhea sa ospital. Sinunod ko nga ang utos ni Tina. Pero si Lola Cora ay nagpaiwan lang doon. At habang wala sa kanya ang atensyon ng tiktik, kaagad niya itong sinabuyan ng asin. Kaya naman napadaing na lamang ito sa hapding ng pagkakalapnos ng balat nito. Yan ang nababagay sa iyong walang yaka! Hayop ka! Lahat na lang talaga kakantiin mo!
Wala kayong pakialam! Hindi ko hinihingi ang opinion ninyo! Kung ang mag-ina ko nga, nagawa ko patayin sila ba kaya? Walang iya ka talaga! Wala kang kasing sama! Tapusin na natin to ngayon na! Hindi ako papayag na matatakasan mo pa ako ulit! Kaagad na hinuli ni Tina ang tiktik gamit ang kanyang mga buhok. Pinulupot niya ito sa mga braso, leeg, binti at katawan ng tiktik. Nagpumiglas ito ngunit hindi niya magawang makaalis mula sa mga buhok nito. Walang ya kang kubot ka! Bitawan mo ako! Asa ka, Mang Domeng! Tandaan mo ang gabing to! Dahil sisiguraduhin kong ito na ang magiging katapusan mo! Takot na takot ang ina ni Rhea nang makitang may dalawang aswang na naglalaban sa harap ng bahay nila. Mabuti na lang, naroon ang kuya ni Rhea at may tricycle ito. Kaagad ko silang tinulungan para maisakay ang nooy walang malay na dalaga at madala na siya sa ospital. Nang mapalingon ako sa dalawang aswang, nakita kong pinipilit pa rin manlaban ni Mang Domeng kahit unti-unti nang binabalot ng mahaba at makapal na buhok ni Tina ang buo niyang katawan. Noong mga panahong yon ay bumalik na sa anyong tao si Mang Domeng. Ayoko na! Suko na ako! Pakiusap, bitawan niyo ako! Ayoko na! Parang awan niyo na! Hindi! Naririnig ko ang tibok ng puso mo. At hindi ko nararamdaman ang sinseridad mo, Mang Domeng. Kaya naman pasensyahan na lang tayo. Dahil walang yaka! Ano ginagawa mo? Tina! Yung buhok mo nasusunog! Apoy lang pala ang katapat mo! Kaagad naming dinaluhan nun si Tina para patayin ang apoy sa buhok niya. Mabuti na lang at nagawa niyang agapan yon sa pamamagitan ng pagsawsaw nito sa balon na nasa malapit lang. Teka! Anong... Kaya ka pala nagbabago ng anyo dahil balak mong sunugin ako. Pero pasensya na lang, Mang Domeng, dahil mas matalino ako kaysa sa'yo. Ngayon, sisiguraduhin kong ito na talaga ang magiging katapusan mo! Binalak pa ni Mang Domeng na magbagong anyo noon. Ngunit mabilis na siyang napuluputan ng makapal na buhok ni Tina. Iginapos niya noon ang matanda, habang ang ibang hibla naman ay nagsimula ng pasukin ang mga butas ng mukha nito. Sumigaw pa ito ng sumigaw, ngunit pinasok lang din ng buhok ang bunganga nito. At kalaunan ay nagkikisay ito hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Tina, apo, tapos na. Bitawan mo na siya. Patay na si Domeng. Lola? Nang bitiwan ni Tina ang katawan ng matanda, bigla naman itong nanghina at lumupaypay. Mabuti na lang, nasa malapit lang ako kaya kaagad ko siyang nasalo bago pa man siya tuluyang dumaosdo sa lupa. Tapos na, Francis. Oo, Tina. Tara na. Uwi na tayo para makapagpahinga ka na. Kinabukasan, natagpuan na lang ng mga taga-baryo ang bangkay ni Mang Domeng. Pero si Rhea ang nagpatunay na kaya ito namatay dahil pinatay ito at binalak na kunin ang sanggol niya. Hindi na yon isinuplong pa sa pulisya at tulong-tulong na lang nilang sinunog ang bangkay ng matanda dahil wala namang maniniwala na isa nga itong aswang. Sa ngayon po, Miss Clar ay lumipat na ng bahay sina Lola Cora. Nakapag-ipon kasi si Tina, kaya nakapagpatayo rin siya ng sariling bahay nila ni Lola Cora. Pero sako pa rin ang lupa namin ang pinagpatayuan ng bahay nila. Hindi na rin po kasi sila iba sa amin. At hanggang ngayon, nililigawan ko pa rin si Tina kahit na sinagot niya ako 2 taon na ang nakalilipas. Para kasi sa akin, hindi dapat tumitigil ang panliligaw sa oras na sagutin ka na ng babae. Naghahanda na rin nga pala po ako sa pagpopropose sa kanya sa susunod na buwan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. At maraming salamat po sa pag-ere nito.